This is it, politics. Latest dihis ng showbiz. Yun! Naku, dumadami na tayo mga OOTians. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nanonood at sumusuporta dito sa dati yung tambayan na ngayon ay ginagawa ninyong isa sa inyong mga minamahal na tahanan. Ito po ang OOTD. Oras ng opinyon. Talakayan at diskusyon. With my nanay na nag-birth pa talaga ako na ang political and showbiz officialdom na palaging naabangan ang lahat ng mga thoughts mo about politics na ang ating minamahal Nanay Jobert Socaldito. Oh, thank you. Of course, pati yun naman, Direct Chops Manansalang, yung mga thoughts ay syempre mahalaga para sa ating mga viewers, sa ating mga OTGians. Syempre, pati ang inyong opinion, syempre, mga comments ninyo ay mahalaga rin para sa amin. I love you. Now, speaking about politics, no? Ngayong episode na ito, dahil 4 days na lang ay mag-election na, we will be talking about mga local politicians na tumatakbo ng certain position na mga artista rin. Mga artista. O mga kilala rin natin, ganyan. Yes. Umpisahan natin ay Isko Moreno. Oo nga. We'll talk about them, no? Parang, ito lang aming mga little thoughts on these people na maaari natin madaanan. Hindi lahat ng artista ay mapag-uusapan natin dito. But we're talking about local positions na tinatakbuhan nila. Si Isko is running for mayor. Pag-usapan natin na politics na may konting showbiz dahil mga artista mga to. Si Isko Moreno, former mayor of Manila, who ran for presidential elections in 2022 but lost, now is returning back to Manila, running as mayor again. Na nagna-number 1 sa survey. Alam naman natin na malakas sa Isko kasi napakarami kasi diyang mga grassroots, naka-grassroots level siya sa Manila, especially sa Tondo, where he came from. Yun ay isa sa pinakamalaking butante. Tsaka na iba pa rin talaga kahit sinasabi nilang corrupt siya yung tao, kung ano man yung mga pinagsasabi nila di umano, napansin, nakita, naramdaman kung ano ang nagawa niya kaya mas madali para sa kanya. Well, actually, kasi he has been there as vice mayor for the longest time. Started, I think, as councilor also. Baga matagal din ang kanyang pinamarali, no, sa political landscape ng Manila. At saka, siyempre, one-term mayor siya. Pero kumbaga, marami talagang nag-udyok sa kanya na patakbuhin siya. Pero ngayon ay parang naiiba na. And I hope people are waking up, di ba? May mga ganapan, may mga dating mga Isko followers na nag-turn ng back. Kumbaga, normal lang yan, no? Normal lang yan pag hindi na sila kontento, hindi sila naging masaya sa naging serbisyo na ibinigay sa kanila ni Isko. Because ang feeling kasi ng iba, iniwan mo sila eh. Dahil sa iyong personal na pangarap, hindi mo pangarap para sa bansa, para sa iyong bayan. Because you saw that opportunity at maraming sumuporta sa iyo financially para tumakbong presidente. Nakiusap ang Manila, huwag mo kami iwan. At tama nga naman because one term pa lang yun eh. Hindi pa siya nakapagbigay ng kanyang full service as mayor. Pero hindi niya pinakinggan, umalis siya, bumalik siya. At ang kanyang ituturing dati na kapatid na si Hanny Lacuna, ate niya na vice mayor dati ng Manila, ay pinuntahan niya para sabihan lang, just inform her, na babalik na siya sa Manila. Kumbaga, ibalik mo na ako sa trono. Para syempre, not offended, of course, sa kanyang ate Hanny, na naging mabait naman sa kanya. But you know, sabi ko rin naman, ito naman si Hanny, si Mayor Hanny, hindi rin kasi niya ginamit din yung opportunity, na for this one term na kanyang pag-upo bilang alkalde ng Manila ay parang pinabayaan lang din niya. Nagkaroon pa ng issue on nepotism. Yung kanyang mga kamag-anak incorporated, ang inilagay niya sa iba't ibang mga departments. Na hindi nakatulong. Oo, na siyang nasilip dyan at saka nabigyan ng mga hindi magandang kulay. Yan ang ginamit para masira siya. Para masira siya. May mga sinasabi ng mga
may mga nawawala mga pera, yung mga corruption etcho sa At ganyan. may bagong mukhang pumapasok na Yes, si Sam Versosa, na Oo. isa ring napakahusay na bata, napaka-successful. Siya ang may-ari ng Front Row International, no? Kaya napakarami rin natutulungan. Kumbaga 3 lang major na naglaban-laban dyan. Pero sabi nga nila, hindi pa rin daw madidiscount natin ang kapakayahan at ang kalakasan ng isang Isko Moreno na alam mo natin, siyempre, kantuboy yan eh. Ang mga kantuboy kasi parang Duterte dati, napakitang gilas bilang bardagol, kantuboy, na maraming Pinoy ang nakarelate. Na-inspire. Na para feeling nila, pwede rin para tayo maging mayor. Any one of us can be president one day kasi pareho tayo speak of the same language. So, napakaraming guys. Ikaw halimbawa, kung taga Manila ka, Hindi ko siya iboboto. okay. Hindi ko siya iboboto. Tinraidor mo yung mga tao mo eh. Hindi mo sila pinakinggan eh. Nilayasan mo sila eh. Kung naging presidente ka, hindi ka naman makakabalik, hindi ka naman magtakbo mayor kasi presidente ka as of the moment, di ba? Kumbaga, what have you done to Manila? Wala pa eh. Wala pa masyado. Ang naiwang imahe, ang legacy na naiwan, legacy pa yun ha, negative lang ang connotation. Ibinenta mong Divisoria. Ako naman ay, siguro kung taga Manila ako, i-consider ko lang siya. I-consider ko. Kasi naman, nakita ko naman kung anong ginawa niya. Kasi hodang sabihin, corrupt siya, marami siyang kinita, ganyan. Importante sa akin, sige, nasa system na yan eh. Ano bang nagawa mo na may naramdaman? Pero i-consider ko lang. Hindi, kasi for now, parang mas gusto kong iboto si Sam. Si Sam. Sa tatlo, Ako si no? Sam. Ako si Sam. Kung ako Versosa. taga Manila ako. Pero siyempre, dahil hindi naman ako taga Maynila, iniisip ko lang kung taga Maynila ako. Kasi sa lahat ng mga tumatakbo ngayon na sa local, sikat talaga ang Maynila na may Pero pag-uusapan. tanong ko lang sa iyo, sa pagka-consider mo kay Isko Moreno, may naalala ka ba? Baka may naisip ka na may nagawa siya. Anong nagawa niya na parang very, very Na nung distinct? COVID kasi, pumupunta pa ako ng Maynila para Manila. anong tawag doon? Magpa-vaccine. Vaccine. Tapos ang ganda ng handling niya doon Sistema. sa system na ginawa niya. Okay. Na naramdaman ko naman, kaya siguro pinilit siya maging presidente. He did something beautiful sa Maaari. Manila. Oo, di ba? Maaari. Pero tama ka naman, hearing you, na parang iniwan mo naman kami. So, anytime, any moment, iiwanan nyo naman kami. Tapos babalik ka kung kailan mo gusto. Diba na tama rin ang sinabi na Hanila na I feel her. Kumbaga, iniwan mo kami. Tapos iniwanan mo ako. Tapos ngayon babalik ka. Tapos babawiin mo lang sa akin yung silyang inuupuan ko. Kumbaga, hindi pa kasi siya kumbaga, baalanganin pa. Hindi pa 3 niya taon pa lang eh. Oo, hindi pa niya nagagawa ang lahat ng magagawa para maisaayos ang Maynila na iniwanan niya. Na may Kasi pumasok na Sam may Versosa na merong talagang Ang ganda ng ang ganda may ng plataforma. Oo. At meron siyang promise na, promising Yeah. itong bagong tumatakbong mayor na si Sam. I may not know him, no? But hearing sa industry natin kung gaano kaganda yung kanyang background. Yes. Parang At saka gusto ko, hindi siya traditional politician. Hindi siya yung tulad ng ibang politiko na walang ginawa, kundi siraan ng kanyang mga katugali. Si Isko is a trapo eh. Speaking of that, no, na-off lang talaga ako bigla kay Isko nung makita ko siyang tumatawa habang nagmumura. Si VP Sara. Oo. Yun yung ano. Alam mo, i-review niyo po yung video na yon. Nasa YouTube yan. Hanapin niyo yung tungkol sa VP Sara nung pumunta siya sa rally. Sabi mo, nalungkot ako, parang Diba, no? hindi na-normalize na natin yung pagmumura. Cursing, yung siraan. in public, no? Oo. Na parang mali yung binibigay natin na moral descendancy sa mga kabataan ngayon. Oo. Ayun ha, Isko pa lang yan. Oo. Okay. Speaking of Skonay, ang sumunod naman si Vico Soto. Pwede Si Vico Soto. Vico Soto. Alam mo yung sasabi nga ng marami, yan ang ating future president. Ako, I am waiting for the time that he will run for president kapag nasa tamang edad na siya. So probably in 2032 pa yan. 2034. 2034 where he's already eligible. Kasi ngayon 2028 hindi pa talaga siya pwede because he's very young. Nakita natin ang kanyang pamamahala. I saw some videos kung saan talaga pinaninindigan niya yung tama. At saka, alam mo, mas marami. Kasi siyempre, he's not perfect. Not any one of us is perfect. Pero ito si Vico Soto, ang kanyang imperfections ay kumbaga hindi mo na mapapansin because of what he's doing para mapaganda ang Pasig. Kumbaga, he breaks the rules. He breaks protocols. Lumabas ang pangalan niya, Nay, noong itong si Finance Secretary Recto, Yes.
na gusto nyong ipataas na hindi na biglang nangyari na. Yung real estate tax oo. natin, di ba yung capital gains tax na from 6% gusto niya iakyat ng 10% dahil maraming kumontra at maraming nagwala talagang sambayanan. At nagugi tayo. Nagugi tayo. Hindi na itutuloy papataas ng taxes na ito. Kinumpara si Vico Soto na Yes. siya tumaas ang kita na hindi naman Isang bilyon. na hindi Oo. naman itinaas sa mga taxes. Yes, in a year. In a year. Dahil nga sa tamang handling. Na meron siyang kalaban ngayon na si Vizcaya. Na di umano na mayaman. Na lahat ng mga ng mga tao na nagtatrabaho sa kanyang malaking kumpanya ay taga-Pasig lahat. Malaking maganda rin naman yon. Maganda rin ginawa niya kasi ang kanyang mga empleyado ay siyempre napapakinabangan ng bayan na kanyang nire-represent. No? Kasi mga taga-Pasig. So yun talaga medyo advantage. Ang sinasabi na kasi na paninira kay Vico Soto, di umano na ang mga uniform, mga notebook ng mga bata dumating nung panahong mag-graduate na yung mga bata. Oo, parang sinisiraan si Vico Soto ngayon. Na parang totoo daw nangyari na. I asked some of the people from Pasig na dumating nga yung mga notebook, yung mga uniform late na. So, sinabi mo nga kanina, may imperfection. Oo. Hindi naman perfect ang lahat. So, Yes. at least importante para sa akin ay na-deliver pa rin, although late. But it's may sinasabi, Better late than never. Pero baka sabi nga natin, baka mamaya ito ay akusasyon na hindi lang maliwanag kung bakit nagkaganon. Nangyari ang hindi dapat mangyari. Dapat expect natin. Na ang liit-liit nun para sabihin Yes. mong hindi siya matinong leader. Kumbaga, baka kasi siyempre sa kanya as a mayor, as the head of your municipality or city, kumbaga, these are things na hindi mo nasakop. Kumbaga, these are things na hindi mo na personal na nagagawa kasi there's so many documents on your table, many programs on the table na ina-assign mo na lang ito sa mga tao. At ang liit-liit nito. Liit na issue. Pero, siyempre, ginagamit ng kanyang kalaban. Arise kasi niya. Pero, Nasusway daw na yung ibang mga taga-Pasigueño ay nasusway ditong sa maliit na issue na to. Pangalawa, every time na ikaukos na yun ang Diskaya, may lead wall, yung talagang nagpapakita na talagang may pera, may kaya. Itong si Vico Soto, the usual. Wala lang. Hindi mo makikita talaga na kung minsan, kapag minsan yung halimbawa, kumakalamang sikmura mo, may nagbigay ng magkano lang at nagpakain sa'yo ng ilang araw, parang may sense of gratitude ka na, sige, iboto ko na siya. Siya nasusway. That's very Filipino in nature, no? Pero ako naman, nakita naman natin kung gaano yung long term na dapat nating itanaw na utang na loob sa ating mahusay na leader. Tulad ni Vico Soto. Kumbaga, for me, no, that lead wall is nothing. Those stars na dinadala ng mga Diskaya, for me, is nothing if you were to ask me. The Vico Soto himself is already my star. Alam mo, ang star na meron ka masasabi mo, yung mga senior citizen. Yes. 500 lang daw dati ang nakukuha ng mga senior citizen. Ngayon, 1,000 at monthly nakukuha. Religiously. Alam nyo, kapag ang mga lola na natin ang naglambing sa mga anak at sa mga apo, syempre, alam mo, we cannot refuse them. Yes, kapag of sabi course. na, uy, alam mo, ang bait-bait nating mayor, ibinigay sa akin yung ating, syempre, lalampot ang puso natin kaysa sa ibinibigay ng mga handouts o mga dole-outs ng ating mga kalaban during their campaigns para lang pakitang gilas, para maalala sila, para pagdating ng eleksyon ay sila maalala iboto. Ako, Vico Soto ako. Okay? Vico Soto for president. For mayor muna na Pasig. Mayor muna, ikaw na. Ang bilis ko naman. I'm looking Vico Soto forward. pa rin tayo, no? Vico Soto. Pinag-usapan nga namin parang ang lungkot naman yata. Parang masisira mga Pasigueño pag matalo ang isang Vico Soto. Bakit ko isusugal sa isang baguhan na Diskaya? If you were to ask me, ang aking boto at ang future ng mga anak ko, kung nakita ko na in the past 3 years that Vico Soto was very, very good. Vico Soto, for president! Mayor pala. Mayor pala. Sorry. I love you, Vico. I love you. Yun. Ayan, di ba? Presidente agad na. Mayor muna si Mayor Vico. Sorry naman. After ng mga mayors na, pag-usapan naman natin, yung mga pwede natin pag-usapan ng mga tumatakbong congressman. Ito, kaibigan ko to. Kaibigan ko to, si Mitch Cahayon. Dating mutya ng Caloocan niya. She's a beauty queen who won as a congresswoman for many times doon sa Caloocan.
Eto na nakakatawa sa kanya lately. Kasi after noon, ng Duterte administration, I don't know if she ran, pero she was assigned as USEC of DSWD. Oh. At she was identified with a group of Bongo. Yung mga grupo nila. Undersecretary. Undersecretary of DSWD. She's a hardworking lady, no? Friend ko yung family niya. Pero naloka ako sa kanya, ito recently, a few days ago, nakita ko sa isang YouTube vlogger na si Mitch Cayon ay kinasuhan ng plunder, tsaka ng graft, ng corrupt practices sa ombudsman ng mga, syempre, I don't know, kung mga kalaban niya sa politika because I think she's running again for Congress ng Caloocan. Sa Caloocan. Alam mo bakit? Sa isa sa kanyang mga meetings or rallies, parang ganyan-ganyan, andun siya sa stage. Proud ang lola mo. Siyempre, alam mo si Mitch, di ba? Luka-luka rin. Ang sabi niya, ayan alam niyo naman ako, di ba? Mahilig ako magregalo na mga mamahalin sa ating mga higher officials. Ganun ang sinabi In niya. public? In public to. Talagang parang caucus. Tapos sinabi niya, kaya kita niyo naman, pag may mga payout, tayo ang inuuna. Alam mo, kumbaga nilagay mo sarili mo sa kumunoy. Akala niya magandang ano yun. Kala mo, palakpakan ng mga tao. Siyempre, ng mga tao, di ba, para sa pakinabang nila. Totoo nga naman, mabilis ang sila inuuna. Pag may mga kailangan sa mga payouts, mga ayuda and everything. Kasi nga, nagregalo nga raw siya sa mga higher officials na mga magagandang mamahalin. Yes. So, ayun tuloy. Ayun, may kaso siya ngayon. Pero, hindi ko alam, siyempre malapit ang elections, ang disqualification naman, malay mo, baka malusutan niya. Sana malusutan mo to Mitch, ha? Mitch Cahayon? Mitch Cahayon, Mitch Cahayon, kilala siya as Mitch Cahayon. Luka-luka ka talaga, Day. Alam ba't mo sinabi yun? Kahit totoo ba? Malakas ba siya? Ha? Malakas ba siya? Malakas yan, lagi nananalo yan Pero I don't know now with this, no? With this. Kasi, siyempre, kahit halimbawa manalo ka, They will take tapos advantage, lumabas ang yes. na-disqualify ka, alam mo kung sinong highest votes, second highest votes, siya upo. sa next. Oo. Hindi yung kung sino man. Hindi ko kung sino second Hindi highest. may mga ganun. Isa sa mga tumatakbo mga artista na si Arjo Atayde Si Arjo. sa Congress. Oo. Malaking bagay talaga yung kanyang slogan na action agad. In fairness sa amin dyan sa may tawag dito, sa Barangay Pag-asa. Kasi covered dyan ng District 1 ng Quezon City Kumbaga, siyempre may mga complaints din, may mga tao rin kasi ng mga, siyempre yung mga... Pero wait lang malakas ang tubig sa inyo. Malakas ang tubig sa amin. Darling, hindi prime water. May tubig, MWSS. Diba? Alam mo, eto na, si Arjo, di ba, may mga detractors yan. Sasabi na, hindi na mababayan sa amin dito kapag election na, pag campaign lang Pero in fairness kay Arjo, yung kanyang opisina, yung action agad na slogan niya, I true to his word. Kasi many times over, may mga kaganapan dyan sa aming barangay at saka sa ibang mga barangay sa same district, no, District 1. Ano ba, may mga sunog. Ang bilis ng fire assistance. Naapuhap kagad ang sunog. Kumbaga, hindi lumalala bago maayos. Kumbaga, ibig sabihin, maganda ang pamamalakad. At ang kalye namin, believe me, every morning yan. Di ba, lagi mo sinasabi na pag madaling araw, lumalabas ako, kumakain ako sa kanto kasi may 24 hours sa karinderya doon. Nakakasalubong ko yung mga street sweepers. Binibigyan ko yan minsan siyempre, binibigyan ko ng 100 pesos, pang breakfast nila. Nakasalubong ko, malinis ang kalye namin. Talagang malinis ang drainage system namin, maayos. Maganda pa mamalakad. These are manifestations of good leadership. Yes. Sinasabi lang, hindi nila masyado nakikita palagi si Arjo Atayde. Kahit araw-araw mo nakita ko, wala namang ginagawa. Diba? Kaya action agad. Action agad. Diba? So, yan ang maganda. may chance, no? May chance. Oo, malakas talaga siya. Isa sa mga tumatakbo na congressman, ang mga Santos. Yes. Si Ryan Christian. Oo, si Ryan Christian tumatakbo congressman. Yes. Diba? Vice Governor si Luis, tsaka si Vilma is running for governor. Na itong ginagamit nila ngayon dahil nga political dynasty na bakit governor, vice governor, tsaka yung mga Secretary of Finance. yung mga ganun, parang kino-question ang mga Santoses kung bakit. Oo, at bakit congressman agad si Ryan Christian? Alam mo, hindi porke kilalang pamilya, directors of course, political clans of Batangas, mga matagal na sila mga stalwarts ng
Batangas, no? At Vilma Santos has proven her worth also as a mayor, governor, everything. And a congresswoman. Oo, congresswoman. Si Luis, siyempre, questionable pa pagka-vice governor kasi wala namang alam sa politics. At siyempre, ang nalalaman na niya because he grew up, Natututo, grew up, at saka diyan naman ng advices ng kanyang parents, of course, no? At saka si tatay sa Edo Manzano used to be vice mayor of Yes, Makati. Ngayon, ito na si Ryan Christian, para bang too soon? Alam mo, if I were them, sinimulan mo na ng council yan or sa barangay para at least magka-idea tsaka siya nag-jump into a higher position. Pero ang ginawa nila Vilma ngayon, parang gusto lang sakupin lahat ang mga major positions ng Batangas. Which is para bang, hoy, that's somewhat medyo may konting greed ang dating sa tao. Kaya sabi nga ng iba, alam mo, iba naman iboto natin, yung bago naman. Ako naman pwede pa rin. At least isa lang sa kanila, iboto nila. Yes. Si Vilma, Si Vilma. yes. At least seasoned na yan. Pero ako kung sino pipiliin mo, parang gusto kong iboto si Ryan Christian. Si Ryan. Kasi I heard about him, yung mga friends niya na may magandang puso at matalinong bata. Matalino to. Sa Lasal nag-high school, sa Ateneo nag-college. So parang matalino, mabait, Matalino, maganda ang pagpapalaki ni si Vilma Santos sa kanya. So, Pero tama ka, sana isa lang muna sa kanila. isa lang, oo. Hindi sa we are against the Santoses, no? But we just wanted, at least, mas may balance, may check and balance. Or just kasi, against the dynasty. Yes, Oo, yes. Kasi baka sabihin nila na, ang mga tao naman gustong ipatakbuhin sila. Naku, tigilan nyo kami sa ganyan style, no? Sabi nyo na, hindi naman sana tatakbuhin, kaya gusto ng mga tao na tumakbo siya, pinupusyan ng mga tao. Hindi, kayo ang may gusto. Tapos pinalabas nila yung mga tao may gusto. Pero syempre, yung mga tao na may gusto rin, na kasi nakita nila na natatakbo kayo. Pero hindi wag niyong idahilan na kaya kayo tatakbo dahil gusto ng mga tao. Dahil gusto nyo. Tigilan nyo ako. Pero hindi na. Pero yung ako, I'm excited kung si Ryan kasi makita ko. Ryan. Mga new breed of congressman. At sana magpakitang gilas siya. Yeah. No? Matalino naman siya. Kagaya nitong si Paulo Rojas ng Rojas City na. Yeah. Ito ba yung anak ni Mar? Yes. Na kina-question ng mga taga-Rojas, ng mga taga-Capiz, na parang bakit? Parang kagaya mo kanina na about kay Ryan Quezon, bakit siya? Ganyan, bata-bata, wala pa lang, ba't hindi nag-umpisa sa ganyan? But you know what, sa akin lang, mga new breed of politicians, na mga anak na dati mga politicians, may alam na yan sa politics eh. Importante, sino ka ba bilang tao? Kasi si Paulo Rojas na napakabait. Nakasabay ko yun Kilala mo, oo. nakasabay ko sa aeroplano yan. Walang bodyguards. Siya lang mag-isa. Bit-bit niya ang sarili niya. Bit-bit na ang kanyang bag, ang backpack niya. Tapos na kung makipag-deal siya sa tao, Marunong harap sa tao. Alam mo, I met him nung the bus days, nung tumatakbo yata, I don't know kung tumatakbong Vice President ba si Mar or whatever, nag-visit sila doon eh. Napunta yun, nakita ko yun si Paulo. He looks decent. Yan, napaka-decente bata. Decente, tao, makatao na kinukwestiyon kasi ng mga ibang mga taga-Capiz aside from the fact na bakit agad congressman. Sinasabi na kung wala ang tatay mo, wala na. Trapo ang tatay mo kung ano-ano. Pero alam mo na, may mga nagtanggol sa kanya na sinabing kung walang Mar Rojas, ang Capiz ngayon ay hindi ganoon kaunlad at hindi ang mga magaganda yung mga daan and all. You know, marami kasing kasiraan ng kanyang tatay na nangyari. Pero na-prioritize naman ni Mar ang Capiz, where he hails from. Yes, yun naman ang and ganda. yun yung ibabalik mo. At ang isang Paulo Rojas na tumatakbong congressman na anak, na ako na up close and personal, sabi ko, mukhang next Vico Soto to. Talaga? Alam mo, ang kanilang alas nila dyan, na sino? Si Madam Jody Rojas, the mother of Mar Rojas. Yeah. Alam mo siya talaga ang may say dyan sa Capiz. It's not even Mar. It's Jody. Who siyang may hawak Jar, ang tawag ng aking kaibigan na si Ched Del Rosario. Jar. Jody Araneta Rojas. Oo. Alam mo siya talaga yan. She's The matriarch. Yeah, the matriarch. She's so loved by... At meron siyang, si Jar, meron siyang parang, anong tawag dito? Foundation. Foundation sa GRF Foundation. It's a GRF na kung saan ay marami siyang natulungan ng mga mahal kapisenes. siya. Mahal sa mga tao. The late Ruby Bustamante used to be an aide of the Aranetas, of the Rojases, dyan sa akin. Kaibigan ko yon. Kinukwento sa akin si Miss Jody Rojas. Yun talagang pinakamamahal ng mga tao sa Capiz. At ako na excited ako na makikita itong mga bagong breed na anak ng mga dating politicians na feeling ko
na may ibubuga at magbibigay, why not give them the chance? Oo, kung sa bagay kasi solo-solo lang naman siya doon eh. Yes. Unlike kasi the Santoses kasi, tatatlo kasi sila na parang Yes. feeling natin, huy, gusto nyo sakupin ang buong Pilipinas. Kayo na lang, yung makatulong nyo, kailan tatakbo, sabay nyo na. Alam mo yung ganon? Kasi itong si Paulo naman, alone naman, hindi naman tumatakbo dun si ganito, nanay, tatay, gano'n. Yung kumbaga siya lang naman eh. Kaya new breed, pwede i-try. Why not try? Ako, dahil nakausap ko, nakita ko kung anong personalidad meron. Saka na, itong si Corina Sanchez, no? Tumutulong din sa kanya para sa kanyang campaign. Pumupunta sila doon. Kasama si Pepe at Pilar. Pepe at Pilar, yung mga anak na nila. marunong ding mag-Ilonggo. Ilonggo, karaya pa nga yung salita. Ang magaling sila mag-Ilonggo yung mga bata. Sabi ko, ang galing ha? Pakinggan ko yan eh. Tatay at nanay ang tawag sa kanilang mga magulang. Mar at saka si Corina. Dapat na tumulong si Corina. No? Diyos ko, rohat na siya. Hindi dahil sa, alam mo na. Of course, ang mga kaibigan natin na tumatakbo si Rose Kalimlim sa San Fernando na tumatakbong consular sa mga taga San Fernando, Pampanga dyan. Ako may mahal pa akong isa, si Raymond Ronquillo. Sa Batang Quiapo, di ba? Sa Batang Quiapo yan eh. At saka siya yung Tumatakbo siya sa Santo Tomas, Pampanga. For mayor. Dating mayor nanay niya dyan. Tapos natalo nung last elections. Tapos siya naman ngayon ang Pinoy That's na exciting, mayor. Oo, at saka napakamatuloy. In fact, no, parang I don't know kung kahapon, a few days ago, nag-rally sa doon, nag-ikot sila. Kasama si Coco Martin. At saka ibang mga kasama niya sa Batang Quiapo. Siya yung may-ari ng mga luxury cars, yung mga Lamborghini, mga na binibili natin na Willie Revillame, mga, doon sila bumibili. Si Coco, nakabili sa kanya ng 2 luxury cars during the pandemic. Yung isang kotse, 25 million. Ha? Kaya nga naging questionable sa mga tao yung kay Coco. Pero may pera si Coco magagawa natin. Masipag. Masipag. Ito napakabait yan si Raymond Ronquillo. If I were from Santo Tomas, iboboto ko yan. Lalambing ako sa mga taga-Guago, Pampanga, ang aking uncle na si Dante Torres. Naku, itry natin siya uli. Ang kanyang anak naman na tumatakbo, ang aking pinsan na si Tutet Torres bilang councilor. Ako naman may papakiusap din naman ako sa mga taga Santa Barbara, Iloilo. Kasi ang aking pinsan, si Doc Dennis, siya po ang incumbent mayor, he's running for re-election. So ano po naman siya, pero gusto ko pa rin maramdaman yung suporta ninyo sa aking pinsan. He's a sukal dito kasi, Dennis Superficial ang pinili, sukal dito middle name yan. Ang mother niya at father ko magkapatid. At ang younger brother niya, another semi-dynasty, semi-dynasty, si Engineer Neil, ang aking first cousin din, kapatid niya, is I think board member or councilor. Basta suporta niya kasi mabuting tao. Dalawa lang sila. At least, hindi sila tatlo. Dalawa lang. Of course. At dati na talagang subok na yan. Because they've been in public service for many years. At si Dennis, hindi natitibag-tibag yan. May time na natalo rin, pero tuloy-tuloy siya, mahal siya ng mga tao sa Santa Barbara, Iloilo. Please I love you, mga taga Santa Barbara. Sa pinsan ng mga taga-Minalin, Nikki Soto for councilor, ang aking parang pinsan, asawa niya ng pinsan ko. Soto? Paano nila? Ni Vico Soto. Hindi ko ba alam. Oo nga, no? Magkasoto sila. At ang ating artista na si BJ Tolitz Forbes. Oh my God, I love you, baby. He's running for councilor. Independent. Independent ng Angono, Rizal. Dati nag-barangay chairman yan, di ba? Barangay Councilor. SK chairman. Napaganda na performance niya, napakagaling at saka napakasipag na bata. At ang gusto ko sa kanya kung paano siya magmahal ng anak niya. Anak niya bilang tatay. Yung baby niya. Talagang focus na focus siya. BJ Tolitz Forbes po. Naku, of course, si Mayor Ronnie Dadivas ng Rojas City. Yes, of course, si Ronnie. Grabe ang ginawa niya sa Rojas City na if you will visit and revisit Rojas City ngayon, ang layo-layo, ang laki-laki. Maraming salamat, congratulations. Naku, kayo, mga OTs, baka meron kayong mga gustong palambing, pwede kayo mag-comment dyan. No? Para ma-promote natin. Yes. Basta yung sigurado tayo at alam natin yung kalidad at yung sigurado tayong magsisilbi sa bayan, hindi magsisilbi sa sarili niya. Yun nako, I'm very, very happy at yung mga tao, yung mga OTs are very, very positive, no? At saka alam natin na kami kanya-kanya tayo mga napupusuan at tinutulungan. Basta wag lang tayong mawala sa ating mga wisyo. Kailangan natin, tama sabi ni Direk Chaps, yung mga tao talaga magsisilbi na kahit malapit sa atin, ako nga, yan, si Mitch Cahayon, kaibigan ko matalik yan, pero hindi ko gusto yung ginawa niya. Pero mamayabang niya na nagre-regalo siya sa ng mga mamahalin, sa mga higher officials. Kita niyo, ang dole-outs daw, mauna sila palagi. Mali yun. Very wrong. Very wrong.
Kaya, naku, you have to suffer the consequence. Sana malusutan mo yan. Yun, basta yung magsilbi para sa bayan, hindi para sa kanyang sarili lamang. Siyempre may hulabura pa rin tayo na eh. Oo, diretso na tayo sa... wala na ba? Wala, syempre. Hindi mo hulabira kasi baka ihulabira ko rito, mga taga-politiko rin. Mahirapan din kayo mag-identify. Yan, ako, maraming salamat. Malapit na eleksyon. Patuloy tayong magdasal na sana ay maging tama ang iboboto ng bawat pamilyang Pilipino. Paulit-ulit man sinasabi ng ating mga nakakatanda sa atin na Vote wisely. Yun dapat ang ating tuparin at sundin. Kasi hindi lang ito para sa atin, para ito sa ating mga future generations. Sa susunod na episodes natin, we will talk about Senate, mga senador naman. Senate at saka mga party list. Mga party lists, mga national candidates. Maraming salamat sa inyong pagtutunin at patuloy na pagmamahal. Ito po ang OOTD, Oras ng Opinyon. Talakayan at diskusyon. With may nanay na natutuwa ako na at least meron tayong forum ngayon or meron tayong ganito na pwede tayong kahit papaano ay mga maliliit na boses natin na magsabing wag or pwede or yes, mga ganito na. We are not really here to influence, no? But kung sakali lang, just, isipin nyo lang din. Malay mo makatulong. Diba? Si Nanay Jobert Sacaldito. Thank you so much, mahal kong anak na Direct Chops Manansala. Of course, thank you kay Leanne Manansala Miklat at kay Raymar Buado sa inyong pag-assist sa amin because it's not easy kung wala kayo. Oh my God, this is nothing. Of course, ngayong oras na ito, nasa Hong Kong naman ang aking pamilya. Yes. Nag-enjoy. Maraming salamat. God bless everyone. I'll see you again. We'll see you again on our next episode. Love you guys! Bye! Miss Daddy Talk! Percival De Leon, I Tita miss Presi! you! Yes, Jetro Jelly! Bahala na si Batman! Yes, naka si Rain Hornales, si Rai. Yeah, you're right. Bye-bye. Bye! Pag-uusapan, tatalakayin, iba't ibang pangyayari susuriin. Halika, ika'y sumama, tuklasin kung ano nangyayari. Silang maghahatid sa atin ng balita, kasama sina Jobert at Derek Chap. Silang mga kasama natin sa Oras na opinyon, talakayan at diskusyon. Oras na opinyon, talakayan at diskusyon. Oras na opinyon, talakayan at diskusyon. Silang maghahatid sa atin ng balita, kasama sina Jobert at Derek Chap. Sila